So yan, diretso na tayo sa ating lesson 4 sa Java. Pag-usapan naman natin yung tinatawag namin variables tsaka identifier. Ano nga ba itong dalawang to? So una, alamin na muna natin ano nga ba, what are the variables? Yung variables daw are the containers used for storing data values in Java. Now program, now each variables has a data type and a name, and it can be assigned a value. So for the meantime, makikita nyo dito is sa example pa lang in mapag-uusapan natin na mas malalim sa ibang topic yung data types na tinatawag. But kung ano makikita nyo dito is yung tinatawag natin, may makikita na tayong mga data types. For example, sa table na to, makikita na natin yung string. Na kung mapapansin nyo, S, big capital letter S, T, R, I, N, G, string. So yung description nito is stores yung text, then naka-include siya sa double quote. Yan, madalas ko sabihin sa double quote. Yung example niya, string name, ito yung variable natin, equals to hello. So yung string name equals to hello na may semicolon. Next naman na data type natin is tinatawag natin int or integers. Naka-shortcut siya kasi dito kasi ito yung way kung paano i-declare yung data type na to. So it stores to whole number. Meaning to say, without decimals doon sa mismong value, which is integer. Mapapansin sa example, integer age is equals to 25. Sa float naman, meron tayong tinatawag na float, lowercase float. Then stores decimal numbers, floating points, meaning yung mga may decimal points. Dito naman siya, ang data type niya is float ang tawag, meron pa tayong isa, tinatawag na double. Kasi hindi pa naman natin i-discuss yung buong data type. So, hintayin natin yun. At least may nakikita na kayo dito. So, yung float, dito siya i-declare, float, then variables natin is price is equals to 19.99 F, then may semicolon then. Then we have the char, or which we call it character. Yung character naman is store a single character lang, wala na iba. Sir, ang sample nila dito yung blood type. Blood type is not a data type character kasi may A tayo, may A plus, A minus, B plus, B minus na mga blood type. So, hindi siya ma-declared o ma-cater ng data type char, character or char. Okay? Pag dinideclare siya, char grade is equals to, at it depends na, char, yung data type mo, yung grade is equals to A. That's why, sa loob naman siya ng single quote. Include siya ng single quote pag character yung data type. Pero pag string, nasa loob ng double quote. Yun ang pakatandaan natin palagi. Yung boolean naman, boolean data type stores dalawa lang na value, true or false values lang. Boolean, ito mapapansin yung example niya, mapapansin yung example niya, boolean is pass is equals to true. Ibig sabihin, pasado siya true. Or ito pwede palitan, false. Yan lang siya. Okay, to declare variable, follow this step. Unang-una, choose a data type. No? For example, ito yung mga data type natin. To declare variables, syempre kailangan natin follow yung mga steps na ito. Una, choose a data type. Example ito yung string, integer, float, char, boolean, double, meron pa yan. So, bale, mapag-uusapan naman natin yan, give it a name or yung tinatawag na identifier. So, mamaya, kasunod nito na slides, mapag-uusapan natin yung identifier. So, optionally, assign it value using equal sign. So, yun lang. I hope na-gets natin kung ano yung variables. Variables is a container kung saan natin nilalagay yung mga values natin. No, ganito siya gamitin. So, I hope na nag-gets nyo yung variables. Kung hindi pa, mamaya ito try natin. So, ito try natin. Basic syntax ng mismong pag-declare ng variable. We have two type. Kung papansin niyo sa mga ibang schools or professors, ang ginagamit is mapapansin nyo is type. Meaning, ito yung data type. Mauuna mo na i-declare yung data type. Variable name is equals to value, then semicolon. Yan yung proper syntax o yung basic syntax in declaring your variables. Minsan naman, mapapansin niyo type, identifier equals to value, semicolon. Wala naman pinagkaiba itong dalawang to. So, ito lang yung proper syntax. Kung mapapansin niyo sa example natin, meron tayong integer age equals to 20. Then, try natin sa mismong code natin. Okay, sorry for the... Bali, magta-try tayo na mag-declare ng integer age is equals to 20. Integer kasi whole number ang age. Wala namang pinanganak, no? Sa elementary lang yata na card ko nakita yung ang age niya is 7.5. Okay? Pero pagdating sa real world, alam namang sabihin mo, ilang taon mo na. Sir, ano po, 10 years
20 and a half po kasi mag-birthday na ako after 6 months. Walang ganong age. So, ang age natin is whole number. Wala siyang decimal na. I hope nagigets yun. So, next naman natin, kung mapapansin niyo yung example is string. Then, ang-declare, ang variable name niya is name. No? Try natin. Word na string. Then, ang name is equals to, syempre, nasa loob ng double quote ang name. Okay, string pala. So, meaning, yan, Roysan. Then, huwag kalimutan ng semicolon. That's it. Makapag-declare na tayo ng dalawang nating pag-declare ng ating mga variables na yung may with value. Okay, next is yung float. Yung height natin is 5.8. Tama, 5.8F. Yan ang reason kung bakit may F. Mamaya mapapaliwanag ko bakit may letter F yung 5.8, which is for identifying the variables float. Para ma-identify natin na float yun. Sasabihin kasi natin kay Java. Float, yung height natin is equals to 5.8, then letter F, then semicolon. Huwag din kakalimutan yung semicolon. Sir, bakit may letter F dito? Ang letter F is para ma-identify natin. Sabihin kasi natin kay Java na yung height is float data type. Kaya may F dun sa dulo para ma-identify niya. Kasi minsan, pag walang F to, okay lang naman, but hindi siya advisable. So, pag float ang ginamit mo, make sure lang na merong F dun sa dulo para ma-identify ni Java na that is a float data type. Okay, I hope nagigets yan. Mapag-uusapan naman natin yan throughout this tutorial. So, I hope na masubaybayan niya. Next naman natin is yung char, which is, ang ginamit niya is char. This is for the character, which is single character lang pwede niyang i-hold. Blood type is not applicable for that. String na yon kasi may A+, A- yan nasasabi ko sa inyo. So, ang ginawa niya, nag-create siya ng variable name which is grade is equals to single quote kasama. Single quote kasi that is a character. A yan nilagay niya na grade niya. Then, semicolon. Okay? Yan na, integer, string, float, and character. Ganyan siya dinideclare. Ay, lagay ko lang pala sa comment sa taas. Mauuna yung type, then equals is yung variable name. Pasensya na kayo, hindi ko kasi makita yung keyboard at tinano ko. Variable name is equals to value, then semicolon. Yan yung proper syntax or proper na dapat gawin. Mauuna yung type, ito yung ma-type natin, integer, string, float, and character. Variable name, ito yung itong mga variable name is create lang, yung age, name, height, and grade. May mapapaliwanag natin kung bakit nga ba age, yan, name, yan. Mapapaliwanag sa identifier na part. Okay, hope nagigets yan kung paano mag-declare. The next natin is boolean, no? Ang ginamit niya, lowercase din yan kung paano gamitin. Boolean is student. Kaya makikita nyo bakit ganyang style yung pag-declare natin yung variable. So, hoping masundan ninyo. Yan is true. Then, semicolon. Yan. Ganyan natin i-declare yung variables natin. Unang-una yung data type. Marami pa tayong ibang mapag-uusapan natin naman different data types sa next videos natin. Kung may integer tayo, which is int, meaning integer. Yung string is meaning to set of characters yan na pwede niyang Then yung float naman is decimal point, and then yung character naman is a single quote character. Then boolean, dalawa lang yung value niyan, true or false. Tapos check na dito kung student pa siya. And nilagay natin is true. Then si Roysan is student. So hope na nagigets natin kung paano nga ba mag-declare na ating variables. Okay? Next. Notes pala. Ito, may mga notes tayo dito. Yung string values are enclosed with double quotes. Yun ang pakatandaan niyo. Pag ang data type natin ay string, nasa loob ng double quotes yung value niya. Pag character naman, it is enclosed with a single quote. Single quote, as in ganyan lang. Then, huwag kalimutan semicolon. Then, pag float values naman required an F at the end of the value. Lagi may F. Para ma-identify ni Java, dineclare niya, this is a float data type. Okay? I hope nagigets yan. So, next naman, pag-usapan naman natin, tinatawag namin let's start with the print variables. Paano nga ba i-print yung mga dineclared natin? So, gagamit tayo ng print line for that, no? Para mas magets natin. So, ito, kung mapapansin niyo, meron tayong example dito. String name is equals to Roy.
So, bali system.out.println, nag-hello, then plus name. Kung mapapansin ninyo, plus name tayo. Try natin. Kasi declared na dito yung string, yung name ko. So, bali ang ginagawa dyan, para ma-print natin, syempre, system.out.println println, then sa loob nito, lagay lang tayo, then lagyan natin ng my name. Ano ba nakalagay sa sample natin? Hello lang. Lagyan natin hello. Lagyan natin space para mas ano. Then lagyan nyo lang ng plus symbols, no? Plus symbols. Then kung ano ba yung variable name doon. Ito name. Itong name, pwede nyo ilagay doon para i-paste natin yan. Ibig sabihin, ang mangyayari dyan, ipiprint niya hello, kasi nasa loob ng concatenation na nasa loob ng double quote to string siya, ipiprint niya, di-display niya, pero may plus sign. Na pag-uusapan din natin kung ano ibig sabihin plus sign pagdating dito yung concatenation na tinatawag. So yung name, ito yung, ang value ng name is Roysan. So hello, Roysan dapat ang maging output natin, pero huwag kalimutan ng semicolon kasi yan ang isa sa magiging problema mo. So mapapansin mo yan, madi-display na yung hello, Roysan. So I hope sumasabay din kayo mag-code sa cellphone, pwede naman yan para mas matry ninyo. O alam nyo na yung susunod kung paano. Diba? System.out, hello name, pwede naman copy-paste nyo yan. Then lagay nyo sa baba, enter lang tayo. Hopefully, nasa loob kayo ng mismong main method niyo ha. Huwag kayong lalabas dyan. Ayan. Hello, palitan natin. Age is, yan may space na. Siyempre, age. O, name mo yung age. Type mo dito yung variable name, age. Then, mapapansin mo dyan, mag-display na age is 20. Hello, Roysan, age is 20. Okay, I hope alam nyo na kung paano i-print itong mga to. No? So, ganyan lang siya kasimple. So, mapapansin nyo, sa second example natin, pinagsama si first name, John Doe. Yan, for example, may first name and may last name. Pwede naman yun. Try natin, itong si string name, gawin natin, this is my first name. So, bali mag-error na to kasi wala nang name eh. Tinanggalan natin. So, first name, copy-paste ko lang para mas mapabilis tayo. First name, ito yung last name natin, which is, sabihin natin is Anderson. Roysan Anderson. Okay? So, yan. Then, kung papansin niyo, gumamit siya ng another variables, which is yung full name. Ito. Full name. No? Ang ginawa niya, yung full name na yan, ginawa niya yung first variable, copy niyan, then paste na dyan, then gumamit siya ng plus sign para pagsamahin sila. Wala namang problema sa partner. Yan. Then semicolon. Yan. Ngayon, ang katry na natin, ipiprint ito si full name kasi andun na, nakasama na si first name which is Roysan and then yung last name is si Anderson. Okay? Pag i-run yan, ang mangyayari dyan, ganito. Hello, Roysan Anderson. Yan. Kung mapansin nyo, walang spacing. Literal lang, lagyan mo lang ng space doon sa first name. Then save. Then run ulit. Magkakaroon ng space yan. Ganyan lang kasimple. Yan ang paggamit ng ating mga variables, no? Para kung bibigyan nyo ng value sa loob, then ipiprint nyo siya. Okay, I hope nagigets yan kung paano gawin. I hope nagigets yan and try nyo rin sa mga cellphone ninyo. Gamit kayo JB Droid or any apps na pwede kayo naglaran. Then go ahead and try it, no? Pagde-declare. Okay, next. Ito, no? So, tingin yung integer x, integer y is equals to 5 to 6, then semicolon. Try natin. Declare tayo ng age. Then, sabi niya kasi, lagi na lang si x and y. Palitan natin. Dito tayo mag-declare sa baba. Or, saan naman. Integer x is equals daw kay 5. No? Then, integer y is equals to 6. Then, semicolon. 6 daw. Huwag kang magulo. Yan, 6. Ngayon, ang ginawa niya dito, yung system.out, pinag-plus niya yung x plus y. Kung mapapansin niyo, dahil integer yan, wala sa double quote yan. Kasi integer niya, wala kang gagawin. Ang tatanda lang natin dyan, wala kang gagawin na kahit na lagyan single quote yan. Mapag-uusapan natin yan. Ito. Tanggalin natin to. Copy natin. Dahil tamad tayo, try natin i-comment out muna to para mas maintindihan natin. O, pag-comment, hindi babasahin yan.
So, try natin yung x plus y, ganyan. And then, i-run na natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari. 11. So, ibang usapan to, no? Na yung integer, pinag-sum niya gamit yung tinatawag nating plus sign. Pero pag string ang ginagamit, ba't pinagsasama niya? Yung tinatawag nating concatenations. Hope na next video or next video. So, hoping na sa next video natin mapag-usapan natin yung tinatawag na concatenations. O, alam naman natin pag pinag-sum nitong dalawa to, ang output ay 11. O, kahit palitan pa yan, 55 or 69, run mo, then ang output, pag pinag-sum mo, 124. May simple calculator ka na agad. So, ibang usapan yon, ibang topic yon. I hope na nag-gets to kung paano mag-declare ng variables ninyo. Tandaan lang, type, which is the data type, variable name, it's nasa iyo yan, kung anong variable name ilalagay mo, then yung value. I hope nag-gets yan. So, proceed na tayo sa next slides. Next naman, pag-usapan natin identifier. Ito yung pinagsasabi ko sa inyo kanina. Ano nga ba yung identifiers? What is identifiers? In Java, identifiers are the names you assign to variables. Ibig sabihin, may variables ka. Tapos ano yung pangalan ng variables mo? Ano yung nag-identify? From the words itself na identifier, ano yung nag-assign para ma-identify mo yung value mo na yan? Methods, classes, and other elements in your code is, it should have identifier. They must be unique. Dapat unique yan and follow certain rules. Okay? Ang good practice natin dito, for example, sa problem ninyo, they are asking for minutes. Kung mapapansin nyo, minutes per hour. Ang haba ng variables niya, no? Ay yung identifier. Good practice yan. Pero dito, valid siya. Valid pa rin naman ginagawa nyo yung, kasi may mga klase ako noon, isang letter lang okay na kasi alam na nila sa sarili nila pero hindi siya advisable. Valid siya but unclear, meaning ano yung M? Ano kaya yung M, di ba? Kung nabasa mo yung code niya, ano yung M? Para saan yung M? Kung nakakopya ka lang ng code mo. So, ang good practice dyan, kung ano yung tinatanong sa inyo, is you have to declare it or identify your variables in a way na mas maintindihan ng ibang programmer. So, that is tips, no? Always prepare descriptive names to make your code more readable and maintainable. Kasi kung hindi nyo ginamit yung good practice na to, para pagdating na sa industry niyo, mas mababasa na ibang programmers natin. Alright? So next naman, ito. May mga rules sa atin na kung paano mag-naming na ating identifier. Can conclude, no? Naka-check yan yung rules natin. It should be letters A to Z, lowercase, then capital letter A to Z or uppercase, and digits 0 to 9. Okay? Underscores, pwede din, and dollar signs is acceptable sa pagdating sa pag-identify ng inyong variables. Cannot start with a digit. 0, halimbawa, mahilig ka sa 09 anniversary namin, it's not applicable na mag-start ka na identifier mo using the numbers. Must start with a letter. Okay? Check yan, no? A letter, underscore, or a dollar sign. Okay yan. Cannot include yung spaces or special characters like yung at, hashtag, exclamation point, etc. is not applicable using for your identifier. Case sensitive, minsan sabi sa inyo, yung myvar and myvar are two different identifiers. Pwede gamitin yan. Myvar, kung mapansin nyo, capital letter yung V dito, sa isa hindi. Meaning, hindi sila equal, not equal. No, there are different identifiers. Cannot use Java reserved keywords. So, ibang topic yan, yung mga reserved keywords like yung integer, class, throw, static, etc. is no need to use yung mga reserved words sa Java. Meron kasi yan, okay? I hope na-guess na nyo yung rules natin pagdating sa identifier. Next slides is yung mga best practices for naming your variables. Use camel case. Yan, kung mapapansin ninyo, no? Student age, total volume. Ibig sabihin ng camel type, meaning to say, for example, ito sa Boolean. No? Okay, for example, hinahanapan kayo ng string yung town and address. Minsan ang ginagawa namin, lowercase, town, address. Yan. Ibig sabihin kasi ng camel type is yung, alam yung camel, diretso, tapos pataas siya, yung may camel. Yan. Kung may two words siya, pag didikitin nyo lang yan, kasi bawal lang spacing, it depends sa ano ninyo, no? Ganyan, camel type. Lowercase muna, tapos yung second word, lakihan mo yung first letter, then the rest, lowercase na.
Yun yung tatawag namin camel type. I hope nagigets yan and naiintindihan. Okay? Next naman, yung best practice naman is make names meaningful. Avoid yung single letters names unless used in loops. Okay, yung loops na to, another topic ulit yan. Dito lang kayo mag-focus mga best practices natin. Fundamentals, boring pa rin siya, pero I hope nagigets ninyo kasi ito yung mga practices na pwede nyo matutunan or magamit sa pagproprogram ninyo. So, ito yan. Start variable names with a lowercase letter. Kaya camel type. So, I hope ito may invalid identifiers, start with the numbers. Hindi pwede. It should be start with the letters. In a class is a reserved words, meaning yung class na to is dapat hindi ginagamit as your identifier for your variables. In total volume is equals to 10, contains white space. Bawal yan. Pagdikitin nyo yan. Total letters space volume is not good for declaring your variables. Okay, valid identifiers and value to 100, yan, underscore, dollar sign, then yung mismong camel type na variables natin. I hope nagigets yan yung mga best practices natin. Next naman natin is the Java programming problems. Ito, pause nyo muna yung videos, then try to create our programs. Sundin nyo muna yung magiging problem natin sa part natin, and afterwards, try natin na sagutan. Okay? Pause nyo muna yung video. Ayan, thank you. So yan, kung tapos nyo na, so kung nabasa nyo na your task to create a Java program that stores a display basic information about college students. So yung program ninyo is about student informations. The program must do the following. Declare, initialize the following variables: student name, student ID, yung age, yung fee, saka yung grade niya. So example, Jane Smith. Okay, try natin. Then dapat yung mag-output natin. Remove ko lang to. Ayan, tanggalin ka na. Mag-error siya. Then sabi niya, gagamit daw tayo ng naka-declare doon kung ano yung variables na gagamitin natin. Sabihin, gagamit tayo ng una is student name. Camel type. Student name is string, syempre. Student name is equals to, for example, kayo bahala kung anong pangalan nung gusto nyo, pangalan ninyo, lagay nyo. Then, huwag kalimutan ng semicolon. Next natin is student ID, representing the student ID numbers. For example, is 1020. Yan, try natin. Ang student number, whole number naman yan. Wala naman decimal point yan. So, meaning integer. Then student ID. Tama ba? ID is equals into, dahil integer siya, wala lang tayo ng ID number, 1002. Then semicolon, dahil integer. Next one is in student age. Student age, syempre, ano siya yan? Whole number ulit, 18. Magpakabata muna tayo. And then is student fee. Student fee, ibig sabihin, example niya kasi dito is merong decimal point, ibig sabihin gawin natin siyang float. Kasi yun pa lang na may natutunan natin. Float is student fee is equals to, magkano daw? 10.5.75. 10.5.75, then some F, syempre, huwag kalimutan. And the next is student grade. A. Ibig sabihin character kasi single quote siya. Character student grade is equals to single quote, double quote ng A, then semicolon. Yan. So sabi niya, maging output natin is student name, student ID, student age, fee, and grade. Okay. So bale, ilang output to. Use appropriate data type. Dito. Lagyan natin is student name. So, hindi full name ginamit ko, student name. So, bali itong gamitin ko. Then, paste lang dito. The next, syempre, tamad tayo, copy-paste, work wisely. Then, student ID. Syempre, copy-paste mo yan. Student ID, student age, possible yun din. Student fee, ilagay din dito. Kulang pa tayo ng isa. Copy-paste, student. Oh, sorry. Baba natin. Student grade.
Siyempre, student ID, student age, student fee, tapos student grade. Ayan. Yun. Then, lagyan natin ng ano, colon. Colon. Okay, click ko na muna to para makita natin kung tama yung ginawa natin. Dilitan ko lang. Run natin. Oh, yun. Dilitan ko lang ulit. Okay. Student name, Royce, and student ID. 102 is student fee and grade. I hope nalagyan nyo yan. And ganyan lang kasimple yung mismong code natin. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. At para malaman natin kung sa next video. So, ngayon lang ulit ako nagka-video kasi sobrang busy. Hope na nag-gets niyo yung mga simple lang, fundamentals, but hoping sa next videos natin is mapanood nyo muna lahat. Boring siya. Boring talaga. But you have to endure it para mas gumaling kayo sa program nyo. I hope. Thank you so much, student, and God bless everyone.